Madami daw sa ating mga Pinoy, madalas duda sa sarili natin. Kahit yung mga malalakas ang loob na kumanta sa mga videoke ng todo bigay, todo lakas at ayaw ipasa yung mic sa iba. Kapag sinabihan mo ng, "Ang galing mo naman," o kaya, "Ganda pala ng boses mo," ang kadalasang isasagot, "Naku, hindi naman." Pagkatapos, kakanta ulit ng malakas. Minsan, sa kabila ng talentong taglay, parang takot pa din tayo na gamitin ito ng husto. Yun bang parang mayabang ang dating pag kinalala mo na may kakayahan ka. Napakadami nating mga kababayan na talagang mahusay kaso kulang sa lakas ng loob dahil mababa ang pagtingin sa sarili. Kaya kadalasan, pinalalampas natin yung mga opportunities na dumarating. Hindi naman kailangan maging mayabang pero kailangan din naman nating tanggapin na may kakayahan din tayo galing sa Diyos. Responsibilidad natin na gamitin at pagyamanin ang kakayahang ito. Ito marahil ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit natin dapat gamitin ang ating kakayahan. Alam mo, lumaki ako na may takot sa sasabihin ng iba. Ang father ko, president ng isang kolehiyo kung saan ako nagtapos. Ang hirap din kasi parang laging tinitingnan ng tao yung gagawin mo. Yung resulta ng mga exams ko, iniimbestigahan. May pagkakataon pa nga na hindi ko malaman kung anong reaksyon ang gagawin ko kasi pag mataas ang grades ko, sasabihin ng iba, kasi presidente tatay mo. Pag mababa naman, presidente pa naman tatay mo, tapos ganyan. Parang di na tuloy malaman ng grades ko kung anong gagawin niya. Minsan, mas nakakapagod pa yung kakaisip sa sasabihin ng iba at paghahabol sa expectations nila kaysa dun sa mismong pag-aaral. May mga panahon nga na parang nakakawala na ng tiwala sa sarili. Pagpalpakan na nga, tapos may madidinig ka pa sa iba. Siguro kahit magkakaiba tayo ng kalagayan sa buhay, may mga ganito din kayong karanasan. Alam mo, isa sa mga nakatulong sa akin ay ang salita ng Diyos na nagsasabing, "Huwag kang mangamba dahil akong Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo." Na-realize ko maraming bagay. Una, hindi naman talaga mawawala ang sasabihin ng iba pero maaaring piliin ko na lang ang dapat kong pakinggan. Pangalawa, nandiyan ang Diyos para sa atin. Sabi nga, palalakasin tayo at tutulungan ng Diyos. Pangatlo, sa lahat ng pangyayari ay may desisyon tayo na dapat gawin. Pipiliin ba natin na makinig sa mga nagsasabing di natin kaya o pangahawakan natin ang pangako ng Diyos? Alam mo, ang daming pwedeng mangyaring magagandang bagay sa buhay natin, lalo na at kasama natin ang Diyos. Kaya kung pakiramdam mo ay ganito na lang ba lagi o kaya parang ayaw mo nang ilabas ang iyong kakayahan, alalahanin mo kasama natin ang Diyos. Siya ang may likha sa atin at siya rin ang kaagapay natin. May dahilan ka na umasa sa mas magagandang bagay na maaari pang gawin ng Diyos sa iyong buhay. Asa ka pa?